But why dost thou judge thy brother? Or why dost thou set at naught thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. For it is written, as I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. So then every one of us shall give account of himself to God. Sabay-sabay po tayo sa 13. Ready, go. Let us not therefore judge one another anymore, but judge this rather, that no man put a stumbling block or an occasion to fall in his brother's ways. Pray, Lord, maraming salamat po, Lord, sa inyong mga salita. Topic namin muli sa relationship about magkakapatid, Panginoon, behavior, paano mag-umasal, Panginoon din. I pray kaya kami ma-perfect na, Panginoon. We behave as you would us do. At ako po ay maging blessing bawat isa at even sa labas ng church para pag-focus nga po kami sa tamang gawain talaga namin at main gawain mag-akay ng kaluluwa, mga ganitong bagay, maiwasan na topic nga namin, katisuran, Panginoon. I pray kung umilos, magturo sa amin. Hindi mapagkumbaba kami, Panginoon, sa maraming possible na katamaan sa amin dito, Lord. Ito po ay very common nga sa mga churches. I pray bawat isa, yung magkaroon ng humble heart at ready spirit, Panginoon. Yung katotohanan ng may pahayag. Kaya po magturo sa amin. Kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. So, topic ulit tayo po, no? Ang context po ng Romans, ang nalaman nyo, natapos natin ito sa ating online Bible study. Very heavy po yan sa doctrine, sa 1, 2, hanggang 8. Itong 14 po, third to the last na to na chapter, napunta na po ito sa mga practical application. Amen? Amen. Yan ang context po niyan, tsaka yung format niyan. Kaya dito, may doctrine pa rin, pero na-touch po nila yung pagdating sa kung paano nga ang bawat magkakapatiran ay nagtatrato nila isa't isa. Okay? Ang title po natin ngayon, natagal ko nang inaano to very common. Pero, kaya dapat may pako na natin to. Kumbaga, hindi na natin ma-commit. Type ng kasalanan to na parang gano'n, parang minsan ay ang tawag ba dyan, hindi napapansin, overlook, sabihin okay lang yan. So another way to na para ma-perfect nga tayo, no? Mag-maayos tayong Kristyano at lingkod ng Diyos. Kaya ang title natin ngayon is Watch Your Step, a sermon on stumbling blocks. Okay? Watch your step. So, sino dito na tapilok na? Lahat ng siguro tayo, mga bata, matindi-tindi. Siguro lahat din, no? Bata ako. Nakakalimutan yung C80 kami. Kasi naman, parang first day yun Parang first year ako noon. Parang nilalaro ko kasi yung tinatakbo kami. Pag sila nagtakbo, takwa! Kaya mga bibilangan ka pa niyan. 1, 2, 3. Punta kayo doon. Ready? Pagsabi ng ganon, takbuhan. Actually, hindi nga walang tiso doon. Semento naman kaso, may ganyan, no? Lakaran dito, sidewalk. Dito yung pinaka-grounds. May parang gutter, pero mas mababa actually. Ba't ganun yung pagkakaroon? Medyo na ako doon, talagang tumba ako Sugat-sugat ako nun. Matakbo lang wala pang kalaban. Pero may kasi, gulo. Nasaan pa? Yung nag-skateboard naman ko. Yung skateboard kasi maliit yung niyan gulong. So kahit pag may maliit na
Ganun ka doon. Maliit na bato kasi hindi naman niya gugulungan yun eh. So, lalo na sa paglalakad, noong unang panahon, bihira pa yung simentadong lugar eh. Ano ngayon, halos lahat simentado na, pero yung taga San Mateo ka, mga galing engineer dito eh. Parang yung lubak, sila yung gumawa ng lubak. Nakarelate ba kayo? So kaya yun ang topic natin, yung lubak. I think ganun pala yun. No? Nalubak ka na ba? So ang context dito is, madalas natin napag-usapan ito eh. Pero ngayon talagang ito lang yung topic natin. Re-relate natin sa spiritual, of course. So para, objective natin, of course, para tayo maging maingat. Kasi ang gustong illustration lalo sa sakyan talaga eh. No? So, may nakikita ako sa feed ko minsan na ang galing niya, ginagawa niya. Pag nakita siya ng lubak, siya na yung gumagawa. Nakita niya ba? May budget din siya, may sasakyan. At ang naisip ko, magandang ministry yun, no? Lalo San Mateo. Hindi na siguro sa papalag, di ba? Hindi, dahil butas-butas eh. Siguro, takpan mo. At temporary, di temporary. May isa naman yung laging ganun. So, ginagawa niya, tinatakpan niya, inaalis niya yung pwedeng, kasi minsan delikado yan eh. Okay, ganun po yan. So, ano ko na, hindi lang to pantisod sa gubat, saka pa natitisod sa gubat, yan, kinabad, diba, may mga tumbang ano doon. Yan, so spiritually, pwede nating kaya medyo pag-iisahin natin yung stumbling block tsaka yung salitang offense na tinatawag, di ba? So though yung offense kasi is medyo generic yun eh. Kahit anong nakakaasar sa'yo, napapahinto ka, napapabagal ka, or natitisod ka nga. Especially sa lakad mong Kristiyano. Okay? Kaya dapat tayo maingat na tayo hindi matisod or makatisod tayo. Nananadya ba yung nakatisod ka? Depende yan, di ba? Tulad nga gusto kong example kanina. Kunwari, mayroon akong may mga bato-bato dyan. Natisod ako, yung bato, medyo lumayong ganon. Hindi ko naman inalis. So, ano yung malamang mangyari mamaya? May iba naman matitisod dahil doon kasi nag-move eh. Walang pakialam tayo sa isa't isa, tadyakan mo lang yun. May iba na naman matitiso doon. Kaya di maganda yun nga, malala dyan kasi minsan delikado yan pag depende sa kondisyon ng kung sinong tao. Eh kung mabilis yung takbo, motor, sasakyan, talsikan yun. Dahil doon sa tisod na yun, maaari kaya dapat maging maingat tayo at especially sa ating mga kapatiran. Yan ang ayaw natin mangyari kasi nga napakahirap na ng trabaho natin dito, sa totoo lang eh. Iba dito mawawala sa church, ang daming dahilan. Sobrang dami, diverse pa. Sabihin, iba-iba. Iba tinamad, iba na-offend, iba hindi lumalago, iba, may iba pang sabihin natin, hindi ka pinayagan, kailangan umalis ng ano. Daming dahilan eh. So, nawa maalis na natin yung iba pang kaya nating alisin. Yun ang gusto kong sabihin. Makatulong tayo sa gawain ng Panginoon na maalis natin yung pwede naman nating maalis na napakadali. Katulad ng example kanina, bato lang yan eh. Ilagay mo lang sa gilid. So tayo kasi, yung katulad nga ng utak natin, yung okay lang yan. Bahala sila. Ako natisod eh, bahala rin sila. Lubak man yan, di malubak sila. Lagi tayo nakatingin minsan sa gobyerno. Dapat ang gobyerno mag-ayos niyan. Sa church naman, bahala si pastor dyan. Eh, ganyan talaga eh. Ako, pero ako gagawin ko. Wala kang pakialam. Nakakatisod ka na pala. Or may possibility na makatisod ka. Yung iba, may matisod. At by the way, sino ang madalas na yung delikadong matisod? Nabanggit ko kanina, sasakyan na dati malabong mata. Vulnerable siya, yun ang tawag dun. Pwedeng siya yung 90% ng driver hindi mabulubak doon at hindi mababangga. Pero mayroong 10%, 5% na pwede niya kamatay. Ganon din sa church. Yung iba yan, mahina, may pinagdadaanan. Kahit konting tisod lang sa kanyang paglakad sa Panginoon,
delikado siya. Naintindihan nyo? So, sana nakikinig kayo kasi again, siguro yung ba sa inyo itong topic na to, napaka-ano na. Sabihin nyo, parang walang ano naman to, walang latoy-latoy. Yung nahihirapan dyan yung, una si Pastor, pero kayo din, ultimately. Sama tayo dito eh. Yung objective, so, ulitin ko lang, another way of saying, no, ito yung may warning sa atin, no, against creating, harboring. Okay, creating una, huwag kang gagawa ng tisod. Harboring, pag sinabi harboring, pwede mo nang alisin, ayaw mo pa. Pag sinabi harbor, parang pinaalagaan mo pa. Placing spiritual obstacle. Okay, yung may nag-aakusa dyan, naalala ko yung nabasa ko kasi sa India daw, nabanggit ko sa inyo dati yun eh. Alam niyo na yung mga tunay na Kristiyano, yung buong mundo, gusto nilang evangelize. Sa Japan, ganun din. Minsan, ang hadlang yung mga gobyerno din. Hoy, huwag niyo siya-sharan yan. Bayaan niyo lang silang ganyan. Muslim sila. Sa halip na So, nagkaroon ng obstacle instead na maligtas or what? Yan. So, obviously, alam niyo na yung ating gawain, di ba? Gospel, ligtasan ng kaluluwa. May mga bagay na nakakahadlang kasi doon. So, kaya huwag nyo na sabihin, ang late naman topic naman ito. Nabawasan tayo, may nanghina tayo, bumagal tayo, lahat yun apektado yung gawain. Amen. Amen. Okay, so ano yung stumbling block? Paulit-ulit po ito sa Bible, no? Konsepto to sa Bible, laging nababanggit. Of course, kinukumpara ating lakad sa Panginoon as parang naglalakad sa sidewalk or sa kalsada. Pag mayroong nakaharang, either bumagal ka, matipalo ka, masaktan ka, or huminto ka na, no? Or bumalik ka na, or hindi ka na dumaan doon. So, obstacle or impediment, pampabagal. Or, trap set in the path that causes individual to fall, stumble, or err. Yun nga. So, pwede ring trap pag sinadya na talaga. Okay? Alam nyo yan. Kahit po sa military, ano yan. Kasi nga, kung kulang mo na, mas malakas sila, nag-set ka ng trap, babagal sila doon. Okay, lagi na yung sa state of Hormuz, yung mga mines, napakamura, pero pag hindi ka nag-ingat, ang laking damage. Okay, ganun din ako sa spiritually. Kaya nga dapat tayo circumspect. May nakikita na kayo problema dito, pinabayaan nyo lang. Okay? Kunwari, meron na ditong napapansin nyo na, merong grudge kunwari, kay pastor, saan man yan, sa kapatid. Lumalaki kasi yan pag hindi na address. Kinig ba kayo? So yung dapat di tayo walang pakilamanan. So meron tong konsepto na to, ang Diyos mismo sa Old Testament especially. Tingnan natin sa Leviticus 19. Buong topic talaga to 19:14, specifically, malinaw po dyan, pakisabi, ready, go. Thou shalt not curse the dead, nor put a stumbling block before thy life, but shalt fear thy God. I am the Lord. Ano niya yung Leviticus, ang daming mga batas dyan. Isa sa mga batas-batas dyan, maintindihan natin ng Diyos at kung paano siya nag-bless at nagpaparusa at the same time. So, isa sa mga huwag mong gagawin, no? Parang 10 Commandments, huwag mong gawin ito, huwag mong ito. So, ibang bagay, dinitali. So, isa dyan, ito, huwag mong mumurahin yung bingi. Ba't mong mumurahin yung bingi? Parang nanloloko ka nun Or, pwede mo sabihin dito, kasi yung di nila narinig, kunwari, ito. Kunwari, sisiraan ko si Rain kay Ezzy, di ba? So, sinabihan ko siya na makakasama para sa kanya. Anong ganun yun? Ito yung pinakamalinaw, no? Nor put a stumbling block before the blind. Alam mo naman yung blind is, yung nabanggit ko kaninang vulnerable group, di ba? Lalo na yan, alam mo, ang bulag Ngayon, meron naman siyang ganun, kaso, hirap siyang makakita. Tapos, ikaw pa may lalagay dyan.
Kaya hinayaan mo dyan, kalsada yan, daanan yan. O may tinik, di ba? May ganun eh. Sa mga pag may sakit ka, yan ang asar na asar ka, bakit na may tinik dito? Bakit nakakalat yung ganyan? But shall fear thy God. So talagang nililistig ng Diyos or niwawarning nga, huwag niyong gagawin yan. Kasi kawawa, walang kaalam-alam yung bulag, yung bingi. At again, yung mga ating malabong mata, pwede na sabihin gano'n, mahina. Sa church, may mga mahinang ano dito eh. Mahinang klase kasi either bata, may pinagdadaanan, hindi maayos yung pagpapalaki, mahina pa nga, basically gano'n. So, huwag tayong magiging katisoran sa kanila. Sana iniisip nyo na rin yung lagi natin na topic dito, okay? So, meron tayong mabilis na ano lang to, hindi natin topic to, pero interesting lang sa Bible. Sinabi kasi dyan, while tayo naman ay gumagawa ng stumbling block, hindi dapat, pero iba nakagawa ng... Si Jesus mismo ay naging stumbling block sa mga Hudyo, kung naalala nyo yun. So, ibang topic yun pero interesting lang, kasi nga, out of the pride of their heart, si Jesus na hindi nga siya stumbling block eh. Pero siya yung naging stumbling block. Paano nangyari yun? Kasi may problema sila. Okay? Pero hindi yan ang topic natin ngayon. Kaya first point natin, introduction lang yun. So tatlo lang po ito no, na main. Internal, external, and then ano yung solusyon. Okay? So number 1, ano ito mga kinakatisuran natin? Again, nag-aaral tayo para handa tayo, maiwasan natin. Ganun lang kasimple yun. May daanan dyan, ina-expect na nakakadaan tayo sa pananampalataya, sa buhay natin. Dapat tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy church, basa, blessing, dahil maliligtas, marami pa, makatulungan. Yun yung lakad natin eh. Kaya unahin natin yung mga tinatawag na internal stumbling block. Ibig sabihin, sa loob mismo natin, may mga pumipigil sa atin o nagpapatisod nga. Diretso na eh. Bakit? Iba, maayos na, aalis pa sa church. Ano nangyari? Minsan wala kang makitang dahilan. Ba? Ito, meron lang tayo mga ilang bagay dito, no? So number 1, yung tinatawag na idols of the mind. Eh, di ba yun? Alam natin idols yan, pag, kaya nga asar na asar tayo dyan eh. Sabihin ni ba, okay lang naman yan, wala lang naman yan eh. Ba't nyo ginagawa? Tsaka ba't galit ang Bible dyan? Ang hirap i-deal minsan ng mga ganun kasi nga, demonic yan eh. Pakasinungaling. Pero alam nyo ba, sa utak mismo natin minsan, may parang ganun. Ano yung mga ganun? Example. Basahin muna natin ating reference. Ezekiel. Tingnan nyo sa sarili mismo natin. Ezekiel 14. This is Ezekiel. Ezekiel 14:3. Sabi po dyan, Son of man, these men have set up their idols in their heart. Nakita niyo yun? So, nung panahon nila, uso yan. Before, nung mga, of course, sinakop nila yung promised land, may sinunog nila lahat to, hindi sila sumunod, may mga nakaligtas, may mga naiwan. So, may gumaya dyan, yung Israel, di ba, Northern Tribe. Hanggang makaalis na sila doon. Nung panahon ni Ezekiel, nasa captivity na yan eh. So, meron dito mga nagtatanong kay Ezekiel, parang natakal na sa Jeremiah, may ganun ding case. Nagtatanong tong mga to, anong gagawin namin? Yan, elders. Pero winaningan agad ng Diyos si Ezekiel. Yan, no, sa 2. Sabi niya, Son of man, these men have set up their idols in their heart and put the stumbling block of their iniquity before their face. Ano ngayon? Ano mangyayari sa kanila? Nag-set yan ha, ganun po yung idols na ginagawa nila dito. Sineset yan, ginagawa, and then ilalagay doon. Wala namang kwenta yan kung nakatago sa bahay nila, for example eh. Totoo lang. Pero talaga sineset up yan. Lalo maraming maloko sila.
Pero pansinin nyo agad doon, in-interpret niya na agad din, put a stumbling block of their iniquity before their face. Sa Tagalog, yung katisura nila mismo, yung kanilang kasalanan. Iniquity is kasalanan. Before their face, nasa harapan na nila. So ganito yan. Kahit yung anak ko, ang mahal ko, madali namang humingi sa akin. For example, tay, gusto ko ng cellphone, ganyan. Kaso, tamad ka. Hindi ka sumusunod. So parang yung kasalanan mo ngayon, gusto na kitang pagpalain, tapos parang nakaharang ba? Kaya sabi niya, before their face. And then, reference muna tayo ba, yung interpretation. Ganun na ganun dito sa Ezekiel 7:19. Pero ito yung mas malinaw kasi. Tingnan natin 7:19. Nauna to. Ganun din, okay? But they that escape of them shall escape, and shall doves all the morning everyone for his iniquity. So this is 19. They shall cast their silver in the streets. Their gold shall be removed, their silver and their gold shall not be able to deliver them the day of the wrath of the Lord. They shall not satisfy their souls, neither fill their bowels, because it is the stumbling block of their iniquity. Nakita nyo na naman yon. Nakakatisod pala yung kasalanan. Kasalanan mo, kasalanan ng iba. At tulad nito, malamang mag-bring out ka mamaya ito. Kunwari, sino mong may kasalanan? Kunwari lang, sinong volunteer? Hindi maipikon. Kunwari na lang si Ate Pame. Ikaw andyan sa unahan. Gaya ilang taon ka na? 17 ka rin? Ka 17. Ano ka, grade 12? Okay, kunwari yan. Kunwari, hindi naman kayo magkapatid, pero di ba sa church kayo, no? Kasi Ate Pame, kunwari lang ganito. Di college na siya, di natuto sa mga classmate niya. Kunwari, nakita, ay, hindi naman makikita ni pastor dito, nag-short sa college. So, di natin alam, pero nakakita ngayon ni Sandra. So, yun. Katisuran sa kanya. Alam ni Sandra, hindi tama yun, di ba? Tama ba yun? Tama ba yun? O, alam mo. Pag alam mo yung tama, maayos yung lakad mo. Kaso, meron ka nakita na hindi mo dapat makita. At may gumawa kasi na hindi niya dapat gawin. Tapos, ang ano pa, oy, okay lang pala yun, oh. Ang sabi ka, pastor, ha? Doble-doble na. Nakita niyo yun? So, yung kasalanan na nakakatisod. Zephaniah 1:3. Okay mo naman, ready, glow. I will consume man and beast. I will consume the fowls of the heaven, and the fishes of the sea, and the stumbling blocks with the wicked, and I will cut off man from off the land, saith the Lord. So, medyo positive na po ito. No? Pangako yan ng magandang future. So, pero may mga bagay nga na nakakasama sa kanila. So, kaya ang pangako, yan. Yan. So, ang pangako sa kanila, haalisin ng Diyos yung mga yun. Okay? So, pero, maparusahan sila. Pero obviously, pag naalis yung mga stumbling block, mga idol, mas mapapabuti sila. Alam nyo ba yun? Patulad dito, balik tayo dito. Kayo na lang kunwari, ha. Kunwari, tisod na kayo ni Sandra kay Pame. Anong gagawin ni Pastor? Siyempre, pag sabihan to, ayaw. Walang pakialam, kunwari. Okay lang yun, walang pakialaman. Okay na, kunwari lang, aalisin natin tiwalag. Yan, minsan ganun eh. Siyempre ayaw natin, no? Kaso, minsan kailangan. Ganun ang ginagawa ng Diyos eh, madalas. Aalisin yung katitusura natin. Then later, makapagpatuloy tayo sa maayos na lakad. Yun lang gusto sabihin doon.
So kaya ngayon, balik tayo sa, ito yung mga reference, no? So kasalanan pala yun, either kasalanan mo, kasalanan ng iba, katisuran yun. But, pinag-usapan natin kasi is internal, no? Sabihin is parang hindi kita. Ngayon, yung example natin, nakita, pero bago pa gawin ni Pame yun, sa example lang natin, nag-isip muna yan, either okay lang naman to, hindi ako makikita, yan. So ngayon, ito yung problema sa ating mga Kristiyano minsan. Meron tayong iniisip sa utak natin na nakakahadlang sa atin. Katulad ng isa-isang example, no? Okay lang to, akala mo lang yun. Hindi ka naman bibigyan ng instruction ng Diyos na parang mali. Diba? O pwedeng lusutan. Palusutan, I mean. Kasi lulusutan talaga mo yan, baguhin mo. May example pa tayo sa New Testament. Tingnan nyo to si, kilala si Peter. So, disipulo na yan, ha. Ito yung sasabihin ng Panginoon, ito yung magparallel yung ating stumbling block sa offense. Ano nangyari po nung medyo zealous naman si Peter, eh. Problema, nahalata po yung ano niya dito, kahinaan niya. Okay? Naalala niyo yung tagpo na yan? Ito po yung tagpo na nagsasabi ng Panginoong Jesus, siya ipapatayin, ganyan-ganyan. So, sa halip na makinig si Peter at magtanong ng tamang tanong, medyo nagmadali. Ay, hindi pwede yan. No? So, na yun? Ayan, so, pinagalitan niya si Jesus. Hindi mangyayari yan. Hindi ka na, sinasabi ko na nga na mangyayari. Hindi mangyayari yan. Tama ba yun? Kaya ngayon, pansinin niyo yung sabi ng Panginoon dito. But he turned and said to Peter, "Get thee behind me, Satan." Tinawag siyang Satanas. Hindi siya Satanas si Pedro, ha. Pero na-influensyahan siya. Nagpa-influensya naman siya. At sabi ng mga interpretation dito na basa ko, yung Satan kasi ito yung somebody that oppose. Yan ang pong ibig sabihin niyan, eh. Kaya tinawag siyang ganun. Ganun naman talaga Satanas. Sabi dito, "Thou art an offense to me." Pagalitan. "For thou savorest not the things that be of God, but those be of man." So, ano nangyari dito? Ang inisip ni Peter, pinairal niya yung sarili niyang logic. Sinabi ng Panginoon, mangyayari yan para maligtas yung mga tao. Malungkot, pero kailangan. Si Pedro na hindi mangyayari yan. So, kaya pansinin niyo po, minsan may mapapagalitan sa atin na medyo matindi dito. Maling-mali yung timing mo. Hindi ka nagtanong. Salamat naman si Pedro dito. Hindi naman siya na, ano, di ba? Sumunod siya, eh. So again, ang topic natin yung mga internal. Again, si Pedro, supposedly, he walked with the Lord, mature na siya, pero meron pa palang tisod sa utak, sa puso niya. Nakikinig ba kayo? Hindi lahat kasi ng bagay pwede kong idirekta. Sana yung iba sa inyo, pinapahagingan pa lang na nakukuha nyo na. So sabihin ko na, of course, iba sa ating ganyan. Eh si Pedro na to, eh. Kaya naging problema tayo sa church, minsan hindi lang alam ng iba. Tinuturuan ka, magpapabigat ka pa sa church, sa pastor. Kasi hindi mo naintindihan. Kasi hindi ka pa mature, pero dapat alam mo na yun, eh. Ngayon, katisuran yun. At lalo na pag tayo nagkita-kita, ito kala ko mature na to kasi ilang taon na siyang Kristiyano, mas mababalitaan mo, na ginagawa siya at pinapagtanggol niya pa na mali, pinagsabihan na, ayaw pa rin. Lalakas yung loob ng ibang tao, di ba? Ganun yun, eh. Ganun ang kalakaran dyan. Kaya iwasan natin na magkaroon ng ganong pagkakataon ng demonyo. Amen? Kung may katisuran, alisin mo na agad. Madalas yung katisuran na yan, kasalanan, maling gawi, nakasanayan. Tinanggap mo na gano'n na ako, eh. Gano'n talaga ako, mainggitin ako, eh. Ano, bakit? Ingit ako, eh. Dapat di siya magpainggit. Ibang tao pa yung inano mo. Binurden mo. Alisin mo na lang yung katitisuran.
Bigyan natin to ng sagot agad. Anong gagawin natin? Para sa nagtitisod or dun sa mga, okay, ang title natin is Watch Your Step. So, lagi ang sabi, kung talaga andyan yung environment, maraming katisuran, tisod 1, tisod 2, tisod 3, ang dami. Ang dapat mong gawin, doon muna sa naglalakad ka. Mag-iingat ka, huwag masyado mabilis maglakad. Watch your step. Men? Pag nakita mo yung katisuran, pwede mong laktawan. Huwag kang tatakbo ng, alam mo, ng mga bata. Ganun kasi, kaya tumatumbling, di ba? So, buhay natin Kristiyano, pag marami yan, may katisuran dyan. Kung tayo na mismo yun, alisin mo na. Ingatan mo yung iba na matisod sa'yo. Sino mo naglagay dyan? Kanina lang, example tayo. Sino mo nag-ano dyan? Napansin pa tayo. Inaano nga natin yung mga kapitbahay natin, tapos tayo nagtapon doon. Sino ba yan? Hindi, galing yan kayo. Alisin mo na. Ngayon, gusto nyo mag-snap, itapon nyo naman yung basura nyo. Ganon din sa, daming example nito, yung bibig mo, for example. Ang daming katisuran sa church, bibig lang. Hindi matigilan. Alam mo, ibang tao, medyo sensitive. Yung ibang tao, baguhan, iba, madaling maasar. Yung bibig natin, yung tabas ng bibig natin, amen? Kung kaya mo naman yan. Ngayon, nakapansin mo, naasar na sa'yo, ganyan. Sa isa naman, alam mo naman ganun yung ibang tao, iwasan mo na lang din para hindi ka rin matisod. Balik-balik tayo dito actually. So pero ito yung sinabi, very famous verse. Pwede bang hindi ka natitisod, sobrang lakas mo, sobrang ingat mo? Paano ka magkakaroon ng ganun? Paano ka maiging maingat? Kasi ang lawak na pinag-usapan natin ito. Bakit kanina, pwedeng ugali nung isa, itsura nung isa, gawin nung isa. Diba? Kasalanan, yan kasalanan, kahit saan yan eh. Kahit nga mga pastor eh. Kahit Bible eh. Diba? Kaya naman babaero kasi nabasa ko si Solomon eh. Natatalo kay Solomon. Natisod na naman tayo kay Solomon. Alam niya na rin yun, nag-iisisi na yun sa langit. David, ganun din. Pero matalino ka, nakita mo sa Bible, sinabi ba ng Diyos sa tama yun? Paano ka magiging maingat? Paano ka hindi matitisod? Maingat. Paano ka magiging maingat? Sobrang daming patibong. Iba sinasadya, iba hindi sinasadya. Kasi sinasabi sa Bible kasi na pag meron ka nito, hindi ka basta-basta ma-offend. Sabi nga dito, hindi talaga eh. Yan yun. Lagi ko kinokot to eh. Basa nyo ha, ready, go. Great is the day which doth thy law, and nothing shall offend. Ang dami na ako-offend eh, kahit saan. Men? Kaya minsan maganda rin, nakikinig nyo yung kwento ng ibang Kristyano, testimony. Dati akong di active kasi mayroong tao dyan na kinakaasaran ko. Yung mga kakatisuran. Bilis, maganda tayo. Kasi mahirap lang kami, kaya kailangan magtrabaho ko ng linggo. Ano naman yan? Diba? Inuutusan ako, mahina ako, gusto kong magsaya. Ang dami. Pwede katisuran. Diba? Lalo pag naghahanap ka talaga ng katisuran mo. Ngayon sa tayo din, mga kilala, bakit ka ba umala ka na? Wala na pumapansin sa akin dyan eh. Anong pansin kailangan mo? Kung wala, di anong... Paano nga na hindi ka na-offend kahit napakaraming bagay na makaka-offend sa'yo sa tanas, tinagtatanim pa yan. Internet, lalo na. Nakakita ka sa internet ng mga siraulo talaga. Ano yung mga pinapalamon sa atin ng internet, tsaka mga Hudyo daw, sabi nila. Napalabas na yung iba parang neutral, superhero movie lang, ganyan. Tapos biglang may magmumura doon, di ba? Si Chris Pratt, madalas mag-ano yun. Kasi ngayon, parang Kristiyano na daw, hindi ko alam. Dinadama yung pangalan ng Panginoon. So, ang daming binabato sa atin para matisod tayo. Kung magaling ka umilag. Yun na nga, dapat, paano ka makakailag?
Yun. May kapayapaan ka kahit dahil binabato sa iyo kasi mahal mo yung salita ng Diyos. Pag mahal mo yung salita ng Diyos, sigurado, basahin mo yun. May meditate mo yun. Mahal mo eh. Hindi ka mag-asawa. Hindi mo kakasawaan. Itutulong mo rin sa iba. Pag tinulong mo sa iba, lalo mo naintindihan yan. Mahal mo yung salita ng Diyos. Mahal mo yung Diyos. Hindi ka basta mawawala sa church. Hindi ka magdadahilan. Kasi yung dahilan na yan, sigurado yan. Nasa survey na yan. Hindi yan dahilan na tamang dahilan. Kasi mahal mo yung salita ng Diyos. Kahit may bato sa'yo, matalbog lang. Ay, may nanira sa akin dyan sa church. Umambog lang. Eh, no, sinira, totoo ba yun? Kung mali, ako mag-a-adjust. Kung siya mali, siya mag-adjust. Hindi ka pa rin natuto. Hindi ka rin natukso. Hindi ka rin na-offend. Ano ba? Pinagbintangan ako. Totoo ba? Kalahati. Ano mo? Inutangan ako. Nakaka-offend. Di ako binayaran. Ganyan ha. Tawa kayo. Nasa survey dapat yan. Sa experience ko dahil dapat nasa top 5 yan. Di ba? Anong klase ng mga channel dito? Pastor, dapat ikaw yung mag-ano dyan. Kausapin ako. Pambili, no? Gusto, tayo. Walang pambayad eh. Ito, may maproblemahin mo pa yun. Oh, si Pastor na open. Ayoko na. Bahala na kayo dyan. Ano na ako sa langit. Paano nga, mahalin mo yung salita ng Diyos. Ikaw mismo, alam mo na yung anong dapat mong gawin. Tisod mo niya, tisod. You watch your step. Hindi ka... May tisod, okay, may tisod. Lagpasan ko yan, iwasan ko yan. Nakaka-relate. Kaya sana wala nang mawawala dito, lalo na pag mababaw ang dahilan na in-love ako, Pastor. In love. Oh, mahal mo yung salita ng Diyos eh. Oh, ano gagawin natin? Hindi yung tiso dapat, hindi yung katisuran. Masyado kang mahigpit eh. Sino sabi sa'yo? May pagkakataon na makabayaan na kita dyan eh. Warningan lang naman kayo eh. Hindi naman kayo tipong sakalin eh. Ano pa? Hindi ko gustong problemahin niya, hindi ko problema eh. Ano pa? Ano madalas sa church talaga? Yan, away-away. Ano, yan. Papagalingan ko natin dito. Na-open ako kasi mas magaling siya. Bakit naman? Mahal mo ba yung salita ng Diyos? Ganun ba sinasabi sa salita ng Diyos? Sinasabi sa salita ng Diyos, ang Diyos na nagbigay sa kanya nung ganun. Matalino siya, ang Diyos nagbigay nun, hindi nagkamali ang Diyos. Sa'yo, konti. Sa ibang bagay naman, magaling ka naman sa kanya. Kung alam mo yun, hindi ka matitiso, hindi ka mainggit. Tuloy lang, improve mo kung ano yung meron ka. Kaso di mo alam yun, kasi di mo alam salita ng Diyos. Sinabi yun, maulit-ulit sa Old Testament, New Testament. Walang dahilan pa. Magpatuloy lang kayo. Maraming area ng buhay mo pwedeng mas magaling ka. First John 2:10. Meron din sa New Testament. Tignan nyo. First John 2:10. Sabi po dyan ay baga. Pabasa po. Let it go. He that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him. Nakita niyo ang relation sa kanina? Pag mahal mo yung salita ng Diyos, sabi sa salita ng Diyos, sino ba yung salita ng Diyos? Si Jesus. Anong kasabi kay Jesus? He's the light of the Lord. Light of the world. Okay, so pag nananatili ka daw, doon ngayon iba kasi ganito. Minsan, may word of God, minsan hindi. Naitisod ka kasi minsan malakas ka, minsan hindi. Pag na-caught up ka, nagkataon, nandun ka sa kahinaan mo, at the moment, doon naman dumating yung stumbling blocks para sa'yo, tisod ka rin. Diba? Kaya ngayon, ito daw yung pwede mong pagbasihan na ang isang Kristiyano ay lumalakad at nananatili sa salita ng Diyos pag mahal niya ang kanyang kapatid. Ngayon, yung kabaligtaran ito, alam ko karnal tong isang to. Bakit? Ba't ka galit sa kapatid mo ngayon? Kung ikaw talaga mas spiritual ka, tulungan mo. Kung pantay lang kayo, pwede ka naman umiwas. Talagang hindi mo siya kayang tulungan. Hindi dapat dumating sa pagkakataon na may away kayo.
Ang labo nun, hindi ko maintindihan bakit. Wala mag-away. Dapat nga, mahal mo siya eh. Eh sabi dyan, pag nananatili ka, parang kanina, mahal mo yung salita ng Diyos, nananatili ka doon. Walang makaka-offensive, ganun din. Walang bagay, walang pagkakataon na matitisod ka kasi maliwanag yung paningin mo kasi may ilaw. Ba't ka matitisod na andyan yung ilaw? Ngayon ako, minsan nag-drive tayo, di ba? Ang stumbling block yun, humps eh. Yun, nilagay talaga ng mga ano yun. Takot kasi sila masyado mabilis eh. Mag-iingat din naman. Ngayon, pag hindi malinaw yung ilaw, mapapaganon ka doon. Hindi mo nakita eh. Ganon din tayo. Yung iba, maasal ka na lang, ba't kayo nag-aaway? Hindi naman kailangan. Anong dahilan? Walang dahilan. Ba't nag-aaway? Ganyan. Nako, hindi ka kasi, hindi mo nakita na may dahilan lang na hindi mo na kailangan mag-react ng ganyan. Hindi mo nakita kasi hindi ka nag-abide sa light. Hindi mo alam na nasa Bible. Nasa Bible ba yun? Nabasa mo ba? Inintindi mo ba? O baka naman nating minsan gabasa, minsan hindi, minsan karnal, minsan... So napakalinaw po yan. Kung nag-abide ka lang sa Panginoon, sa salita ng Diyos, hindi ko yung tipong magtitisod at hindi ka rin matitisod. Ito ang gusto sabihin doon. So ngayon, dito tayo sa external. Actually, ito yung gusto kong mag-focus tayo, no? Pero may idea na tayo kanina. Okay, number 1, internal stumbling block. Ayun yung mga nilagay ng kung sino sa puso natin, o pinanatili naman natin. Ay, nako. Ano yan? Romans 14, ito na yung nabanggit natin kanina. Magkakapatid ito again, ang Romans 14. Ang usapan dyan ay mga bagay na nagkakabala ng magkakapatid. Lalo ng panahon nila, galing sila sa Old Testament, may mga mababaw na interpretation sa Old Testament nila, nag-usapan yung mga holiday, pagkain. Amen? So tama naman na minsan, ba't ka kumakain ng dinuguan? Kahit po yung kilala natin yung mga Baptist na malalim na iba, ganun. Sabi nila, masama yan. Sinabi sa Bible eh. Di ba nilinis na? Hindi, pwera yung dugo. May pwera pa. Sinabi sa Acts ganyan eh. Transition kasi yun eh. Sa panahon nila, alam natin, diet nila, importanteng bagay. Nilinis na ng Panginoon. Hindi agad sila na may hang up sila. Yung, tama ba yun yung tawag doon? Hang up. Hindi ka pa makamove on. Kasi napaka big deal sa mga Hudyo nun, kahit sa mga Islam ngayon, at ginaya pa ng Iglesia ng Manalo. Kasi nga, ayun, hindi nagbabasa ng New Testament eh. Ngayon, paano nga, naitisod pa iba, hindi pa makamove on, hindi maintindihan, nanilinis na lahat. Yung holiday, ganun din. Kaya takilan natin to, yung Pasko, yung kapatid mo talagang gusto ng Pasko, ewan ko, masaya kasi, di ba? Saya yan eh, tsaka si Jesus naman daw yan eh. Eh sabi dito, 14, di ba? 14, 13, yung binasa natin kanina, no? Ganito yan. May mga Kristiyano talagang mahina o iba naman mabagal. Okay, mabagal. So, ano gagawin natin ngayon? Okay, sabi natin tama ka. Okay. Kasi sabi dito, no? Let every man be fully persuaded in his own mind. Yan pala yung context niyan. Iba, okay yung Christmas, iba hindi, iba naman, demonyo. Doon sa demonyo agad. Sabihin natin ganun, pero hindi makuha nung isa. Ganun. So, kaya yung context nito, kasi pwede sabihin niya, let us not judge. Masama pala talaga mag-judge eh. Yan ang sinasabi ko eh. Context. Kasi yung topic nila dito, parang sabihin natin, nasa gitna na nung, ito yung tama, ito yung mali, ito yung maling-mali, ito yung tama-tama. Yung pinag-uusapan nila dito, ang lapit sa gitna. Okay? At pag tayo, ako medyo malabo na yung mata ko, ano ba yun? H ba yun? O letter, alam mo yung mahirap i-distinguish ng mga text? Yung letter B, tsaka number 3, number 8. Parang kala mo, pareho lang yun eh. Ganun minsan spiritually yung ibang tao. Pareho lang yan, basta holiday, basta pagkain. Kaya ngayon, sinasabi niya dito, may kinalaman sa katisuran, no? Hindi tayo maghusgahan.
Men? Huwag tayong ganun maghusga na kala mo para kang napakalaking big deal. Hindi mo na inintindi na yung kalagayan ng iba. Yun ang gusto sabihin dito, obviously. Kaya sabi niya, minove niya, no? Or in-steal niya tayo sa ibang direksyon. Okay, sige, galing mo pala mag-judge, ha? Sige, ganito. Ito na lang i-judge mo. Let no man put a stumbling block or an occasion to fall in his brother's way. Itong context, kung naiintindihan nyo, eksakto yan. Katulad nga nito, kaya ganito, kunwari, ito nga. Magandang illustration. Kunwari lang si Pami ulit. Ang interpretation sa Bible, masama nga yung dinuguan. Kunwari lang, ganun. Tapos ako, kakain pa ako sa harapan niya. Sarap nito. Di ba, lalo siyang ma-offend nun. Parang sinabi mo, pinapamukha mo ba sa akin na mali ako? Parang ganun. Ang sarap oh. Ang sarap naman talaga nun. Kasi hindi niya mali. May naturo sa kanyang ganyan. May kilala akong ganyan. Mga strict na Baptist yun. Ang galing sa doktrinang pero dinuguan. So, sige, pag-usapan natin itong topic na to. Ito lang. Ayan mo siya. Nandiyan niyo ba yun? Yes, makakabuti sa kanya kung makukuha niya lahat ng bagay na tama. May mga time doon, may lugar doon, yung nagsasabihin. Yung iba dyan kaya hindi interesado sa ganyan. Babalik tayo sa gospel, ha. Pansinin nyo, pag tayo nagtalo-talo na sa isang malit na bagay, imagine nyo, kung dito merong bisita tayo, tapos ang usapan natin ay dinuguan, ganun. Hindi pumapayag, hindi, masama yan, hindi, sinabi nyo, hindi mo nakita, matitisod yung isa. Wala palang dito. Gulo pala dito sa discerning word eh. Sa halip na matulungan natin yung tao na yun, ayun, kaya sasabi niyo, huwag kayong siguraduhin nyo, huwag kayong maglalagay yung katisuran sa kanya. Or doon mismo sa mo. Ako na ko na yan kasi nga, iba, interaction na din talaga. Napansin ko, ibang tao naman, sobrang lahat ng mali, gusto itama, gano'n. At ngayon na, okay na sana yung gusto mo itama lahat, okay yun eh. Okay yun, pero timing, di ba, yung bigat ba, may mga mas importanteng bagay sa ibang bagay. Kung gusto mong pagtalunan yung dinuguan, siguraduhin mo ligtas yung nakakausap mo muna. Kung ligtas na siya, siguraduhin mo, alam mo na, active na sa church. No? Mahal yung salita na siya, at least. Tuloy-tuloy sa church. No? Ngayon kung tayo ay mature na tayo, pag-usapan ng dinuguan. Di ba? Nakita niyo yung order of priority, nawag dyan. Bigyan ko pa isang example, kunwari, nalulugi na yung kumpanya nyo. Pinagtatalo niya, walang kakwentang-kwentang bagay. Ito ginagawa ng mga yung usapang bakla na walang kakwenta-kwenta eh. Ba't inuuna nila yan? Kasi may bumubulong sa kanila, hindi lang bulong. Talagang, tuunahin nyo. Ang gagaling din kahit mga believer. Ano ba usapan natin yan? Lakas, taas-taas na ng gasolina. Sila, mumurahin na yun. Talagang nagagalit kasi nga. Loko itong mga to eh. Nakuha niyo yung ginawa ni Paul dito. Yun. Galing mo mag-judge, nakakatisod na kayo. Ayan. Another one, sabi sa 1 Corinthians 8:9. 1 Corinthians 8:9. Ito sa mga kapatid na to, tsaka yung external, no? Yeah, but take heed, makinig kayo ha. Lest by any means, this liberty of yours become a stumbling block to them that are weak. O, nakita niyo yung, ang tawag dito, yung context na naman natin, tsaka yung principle, no? Ang madalas naman na titisod, yung mga mahina. Ay, bahala sila, mahina sila. Mahina nga eh. So, pareho to, 1 Corinthians, ganun naman, pagkain na naman. Diba? Pagkain na naman. May importante ba pagkain? Oo, kaya nga tinitirang demonyo yan eh. So, nung panahon talaga nila, may mga pinagbawal, pero panahon natin ngayon, basta ilutuin mo, pray mo, okay na yon. Eh, iba, talaga namang hindi. Nasaan na ba ako? Ayan. Ganun na naman. Kung ako ay, para maintindihan. Di mahirap, balik tayo Pami, dinuguan. Tama ba na ako ay kumain ng dinuguan?
May kalayaan ba ako? Yung liberty dyan. Di ba? Liberty. Malaya ka kasi totoo. Pinalaya nga tayo ng Diyos sa ganyang batas eh. Eh kaso, pag ginawa ko yun, lalo sa harap ni Pame, na mahina Actually, may clue tayo dito kung ano yung tama at mali. Ganon din po yung mga myths, no? Kaya yung mga vegan, mahina yan. May mga Kristiyano pong ganyan. Kristiyano talaga, kaso, naloko sila ng ibang katuruan na kesyo masama ang myth. Anong galing yun? Ewan ko sa kanila. Kay Daniel. Daniel. Iba yun eh. So, yun. So, ngayon, anong gagawin ko? Kahit inaalaw ako ng Diyos, malinaw sa akin, walang pakialam ng Diyos sa kakainin ko. Kaso mahina si Pame, vegan, vegan. Hindi ko tatago ko na lang. Di ba? Hindi ko siya masyadong pagkainan. Kasi para hindi siya makatisod, hindi ako makatisod sa kanya kasi mahina siya. Nakita niyo yun? Eh, problema niya yun, basta nga. Ito, problema din natin yun ultimately. Nakuha niya yan, kaya nga maingat tayo dapat. Ano man gusto kong idamay dito? Yun nga, ano yung madalas nakakatitisod ng sa Kristiyano, no? Yan, drums, kunwari, ganyan. Alam mo nang masama yun, ano natin yung iba, hindi pa kuha nila yung lesson na yun. Ano ba, yung mga maliliit na bagay pero lumalaki minsan. Madalas, nabanggit ko na sa inyo yung galit tayo sa pastora, di ba? Hindi yan biblical. Pero iba, sinosobrahan. Di ba? Sabi nga sa yung sinabi kong the same people na galit sa duduguan. Ganun din sabi, bawal mag-amen yung babae. Sabi, silent eh. Kung ano. Sa context ng nag-aaral salita ng Diyos, hindi sila pwede magturo. Kaya tumahimik. Yun. Pero amen. Masama ba yun? Amen. Amen. Babae. So, nagiging katisuran. Nasobrahan naman. Iba naman. Pag nagsalita yung babae, nag-soul winning, masama ba yun? Eh, parang pastor ka umasal eh. Saan mo nakakuha yun? Salita ng Diyos, okay naman yun eh. Basta yung sa church, yung pastor, lalaki, yun na yun. Pero dapat lalaki mag-pray. Hanggat maaari, oo. Pero hindi tayo ganun kababaw. Ako, naaasa na talaga ako pag mga tawag nila dyan, holier than thou. Ay, may drums oh. Ngayon, kung ikaw hindi ka sanay doon, di wag. Okay yun, mas okay ka doon. Pero may mga pagkakataon na kasi ako, may mga background sa music kung gumawa ka ng video, so may engaging, may drum, wala kang iba nakakuha, so may exciting, hindi may drum, so mali na naman. Nakuha niyo ba ako? Hindi, o ano. Amen. So yun na yun. So mayroon tayo pa tayong verse dito. Pero may time pa pala tayo. Okay ba kayo? Simpleng bagay ito kaso. 1 Corinthians 8, 9 tayo, sa 12 lang. Okay, but ye, kayo ulit, ready go. But when ye sin so against the brethren, and go their weak conscience, ye sin against Christ. Eh kasi naman, ang hinaan nila eh. Eh mahinaan na nga, given na yun eh. Ang gagawin mo, pag di mo kinonsidera yun, nagkasala ka rin sa Diyos, sa Panginoon. Balikan natin yung Romans 14. At this time, verse 21. 14, 21. Isang Bible, isang sinasabi ng Bible. Hindi yan nagkakaano. It's good neither to eat flesh nor to drink wine. Ano? Walang masama. Walang mabuti. Kasi nga kinukumpara niya yung mga, ito mabuti, ito hindi, ito mabuti, ito hindi, parang Old Testament. Hindi, sabi ganito, walang masama't mabuti dyan. Ang masama dyan, pag nakaka-offend ka o napapahina sila. Kasi yun, so parang ganun ulit. Hindi niya maintindihan na nilinis na lahat ng pagkain. Hindi, sinabi doon, lahat ng meat lang, yung pagdugo, paano yun? Yan, dadahilan, kunwari.
So, hindi ko na pupukpukin yun. Yun ang gusto ko sabihin dito. Kasi matitisod lang siya. Kala niya, hindi ko siya welcome. Kala niya, pinag-iinitan ko siya. Anong pakialam sa kakainin niya. Amen? Yun. So, pag nakakatisod ka na, anong pag-usapan? Diba? Ngayon, pag mga importanteng bagay, yun ang sabi lagi sa inyo, di ba? Kahit nga importanteng bagay, pag inayawan niya na, siya na may pananagutan sa Diyos. Bring up ko yun, walang pwede magsabi sa akin, oy, huwag ka na magkasalita ng about ng pre-trip ha, ano yan ha. Ting, parang may alarm pag narinig yung ganun. Pag tamang pagkakataon, walang pwede magsabi siya kung nasa tama ka eh. Ganun din sa dugo, kunwari, di si Pame, kunwari, ganun yung kalagayan namin. Hindi naman kailangan wag mo i-bring up. Pero, again, ikaw may kalayaan kasi kayo tama eh. Kung kailangan mo i-bring up, na-offend siya, di yan. Ikaw naman, kung ikaw yon, isipin mo rin. Tinutukoy dito, ikaw yung mahina eh. Anong dapat mong gawin talaga? Maging malakas. Paano ka magiging magmalakas sa ganung aralin mo? Pag naaral mo na, nasa tama ka na ngayon, yung kahinaan mo dati, maintindihan mo, kaya lang naman actually ganyan ako kasi may nabasa ako, na case yung galing-galing niya magturo at yung tinuturo niya. Pag na-identify mo yung source, kung ano yung naging kahinaan mo, magiging malakas ka na. Basically, yun. Amen? Yun, so magpalakas ka. Pero kayo naman, ako yung malakas, hindi ko siya pupukpukin doon. Yun. Dahil pa nito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay pa kayo? Saglit lang ba? Ito na lang. Revelation, nagpasa natin iba. So Revelation, ano context dito? Revelation 2, specifically 2 and 3. Si Jesus mismo may mga comment, di ba, sa mga churches doon. So isa dyan, yung 2:14. Sino to? Pergamos. Yan. So, I know alam niya ginawa niya. Pero sabi dito, mayroon ng problema sa inyo. Yan. Thou hast there them that hold the doctrine of Balaam. Nagturo po si Balaam. Pag tinignan niyo yung numbers, wala naman siya tinuro doon eh. Pero ang nakita natin doon, after niya magturo, di ba, blines niya nga yung Israel eh. Pero bigla-bigla, nagkaroon ng problema yung Israel, di ba? Ngalala si Pinehas, yun ang pinakatagpo talaga doon. Ba't nag-fornicate itong mga to? Ba't sila nakihalo doon? Okay, ito yung, sa Revelation sinabi yun. Who taught Balak, okay, yan yung magkano, di ba? Si Balak yung, kalimutan ko, anong tribe niya? Moabite ba yun? Basta, sabi niya, i-curse mo, hindi niya kinurse sa numbers. Pero dito, sinabi niya, tinuruan pala ni Balak, si Balaam, ang tinuruan si Balak na mag-cast ng stumbling block. So, hindi niya diretsong tinalo yung Israel. Diyan pa ba kayo? Kasi blessed ng Panginoon daw yan. Takot siya at alam ni Balaam. Pero may pwede kang gawin. Yan. At tamang-tama na ng buhay yung ginagawa sa atin ng kalaban. Yung mga Kristiyano. Lalo yung mga Amerikano, alam nila yun eh. Ang ginagawa lang nila sa atin, unti-unti lang tayong nilalayo sa salita ng Diyos. Maging kardinal ka lang, kung hindi ikaw, yung mga anak mo. Nilalayo tayo sa Diyos. Stumbling block, hindi nakakamatay yung stumbling block eh. Nakakatisod lang. Pero, alam natin na yung nangyari nga sa Israel nung panahon na yan, daming nag-fornicate. At of course, nagalit yung Diyos sa kanila. Nagalit ang Diyos sa kanila, pinagpapatay sila. So, indirectly, diba? Ang cost talaga doon, si Balaam. Una si Balak, binabayaran nga. Paano ba tatalunin to? Paano talunin to? Hindi nila alam. No? Nagkaroon ng idea to, tinuruan na maging nag-fornicate nga. Ibig sabihin yung fornication ito po yan, ha? Isa yun sa mga ang hirap minsan turo kasi parang sabihin, love ako, ganyan eh. Ano masama? Dalaga siya, binata ako, baptist siya, iglesia manalo. Ano naman? Kahit parang baptist, no? Parang baptist. Di pa kasal, so we love each other. Oh. Pero pag nag-fornicate na, ano mangyayari? Mas galit ang Diyos, damay-damay na.
So, ang linaw niya na yung ginawa, yung tinuro ni ni Balaam kay Balak, tinuruan niyang matisod lang muna. Yung mga Israelite, gumawa ng kasalanan na parang maliit lang. Yung bandang huli, natalo. Dahil natalo eh. Parang natalo ka ng battle nun eh. Di ba? Pinatay siya nila ng Diyos na kagagawan mo, pero hindi nila alam yun. Kaya gusto sabihin dito, ganun pa rin, no? Pag ikaw naman yung nilalagyan ng stumbling block, huwag ka namang syonga-syonga. Amen? Ang demonyo minsan, ang gagawin niya lang, pag-aawain ka. Ang gaganda na ng usapan, ang ganda na ng gawain natin dito. Pag-aawain lang dahil sa ano man yan. CDM versus QCU. Ay, mga syonga-syonga yan nyo. Nag-away na ngayon. Ito, mga magkakasama sa soul winning, amen? Anong pag-aawayan nyo? Ang dami niya lalagay sa inyong demonyo. Hindi babae, pwedeng ano man yan. So, mga pastor, yung kaya hindi pinag-uusapan dapat yung support eh. Pag may nag-utata, magkano support mo ngay ganyan? Ang pakailan mo dun? Kasi sa trabaho, ganyan yan. Kaya bawal po yan. So, iba kasi hindi alam lang, syonga-syonga. Pero sweldo mo lang, pagbaguhan ka, tanungin ka eh. Matagal na. Wala silang pakialam doon kasi maraming factors yun. Kahit bago ka, matagal na sila. Wala silang pakialam doon. Kino-consider ng HR yun. Sinasabi ko na sa inyo, kahit wala nagturo sa akin ito, yun ang nabasa ko eh. Nabasa ko kasi na hindi nabasa sa text ha. Basa ko lang, kumbaga. Kaya bawal niyang alamin na ito matagal na, ito bago. Huwag mong tatanungin. Eh, siyempre wala kang magagawa. Nagtanungan kayo. Kaya ang utos nito, huwag mong tanungin, huwag mong sabihin. Kasi magkakatisuran yun. Either mainggit siya or maawa siya. Ganun lang yun. Parang pakialam dun. Kaya may mga rules na ganyan dapat at maaari sumunod tayo. Yun. May napunta dun. Yun. So, kaya yung mga ganyang bagay, pag hindi nyo kayang handle, no? Again, hanggat maaari, ayokong pakialaman buhay nyo. Pero minsan mga ganun eh. Pag ayaw pa alam sa inyo, huwag na kayong makulit. Okay? Lalo pag sinabi, hindi mo kailangan malaman. Tapusin ko na. Jude. Kasi point 3 pa tayo, no? Last na lang sa Jude 1:11. Sa point 2, ha? Stumbling block. Jude 11. Basa, ready, go. Woe unto them, for they have gone in the way of sin, and run greedily after the error of Balaam, for reward, and perish in the gainsaying of Kor. Sorry, masyadong marami yan. Okay, si Kor. Pero ang natin si Balaam. So another description sa kanila, sa kanya, sa ginawa niya, no, is greedily for reward. So, kung alam niyo yung kwento nga, di ba, ang daming pinain sa kanya eh. Pero hindi niya kinurse, pero may usapan din pala sila, no? Nagbigay rin siya ng way para matalo yung kalaban. So, pero ang dahilan is greedy pala siya for reward. Okay? So, ganda nito. Bakit mo titisyo rin yung ibang tao? Sa church, ano bang maganda example dyan? Titisyo mo ba ibang sa church? Sinong gagawa nun? Sa inyo muna, gusto ko magbigay kayo. Pero meron lang naisip sa mga medyo pastor na tsaka worker. Sa inyo, ano yung possibility na magtiso lang kayo at sasadya yung tisurin yung ano? Ha? Inggit? Credit, pwede, no? Sa ibang tao, gusto ko sabihan ng pastor, ganyan. Yun lang, yun na naisip niyo. Naisip ko na naman pag, ano? Pastor, common po yung sa bullying. Sa? Sa bullying, yung nalalala mo yung Bullying. nalalala. So kasi gusto lang mong-bully. Hindi lang po yun, nagbabasak din yun ng tao. Pwede yun, no? Pwede yun, actually.
So, yun na, nabanggit ko na madalas sa inyo to. Kaya pag-pay natin sa diadem. Niwala kayo. So, yung mga workers, so, minsan ganyan, mga pastoran, ang agawan minsan dyan, support. Kaya, ang ano nila, yung pangalan nila, pabanguhan, magalingan, yun. So, nilalagyan ng tisod yung isa ngayon. No? Pag natisod yung isa, kita niya yun, no? Di pala spiritual yun. No? Yan. Sige, tapos na tayo doon. Ngayon, anong gagawin natin ngayon? Paano tayo magiging, ang term dito is road builder. So, alam niyo na, nag-usapan ng tisod, di ba? So, dapat gawin, saan ba tayo? Ayusin mo yung kalsada para walang matisod. Ayan, so illustration lang yun. So, paano ngayon tayo mag-clear the way? Divine command to clear the way. Maging maayos lakaran, walang katitisuran. Ano? Isaiah 57. Sinabi naman niya actually, medyo alam na nga natin, logically lang eh. Katisuran, alisin. Or pantayin. Sabi dyan, shall say, 57, to medyo ano na po, no? Tapos na tayo sa 57, sa Isaiah eh. So ito na yung parang solusyon. Pabuti na to, no? And shall say, tingnan natin dito. Yan, yung mga magtitiwala sa Diyos, magpapalain ng Diyos, ano sabihin niya daw? Cast ye up, prepare the way, take up the stumbling block out of the way of my people. Amen? Nakikita mo pa lang, naku, wala namang natisod pa dyan, pero pwedeng matisod dyan. Nakikinig ba kayo? Pag yung aking ugali, magaspang, mainggitin ako, masama yung tabas ng dila ko, may putok ako, kahit yan, nakaka-offend yan. Panggit ko lagi sa si Pastor, ganun yun. Lagi nga i-bring up kasi yung sinabi niya, asal ako sa mga, sino pang hindi? Pero iba kasi okay lang yun kasi hindi ako makaligo kasi malamig, ano naman yan. Bigyan natin mga medyo oldies na, no? Kasi malamig na. May heater na ngayon. Magkano lang sa Lazada, 2,000 na lang po sa Lazada yan. Okay? This message is not you. Hindi na mahirap. Ano pwedeng katisuran sa'yo? Yung tsura mo. Lalaki, alam na naman, maayos ang buhok, maiksi. Kaya doon, may katisuran din doon eh. Diba? Bagay, medyo bata pa, hindi na rin bata yun eh. Ang tagal ng pinupuna yun. Ang haba ng buhok mo, ano ka ba? Katitisuran nyo kasi sinabi na nga sa Bible, iba nagbabasa, ikaw. Late na bagay, papagupit ka lang eh. Amen? Iba naman, suot, iksi at haba. Gano'n ba kahirap yun? Eh, Pastor, gano'n ba kaiksi ang iksi at mahaba? Pabahay mo na lang, wala tayong katisuran. Amen? Hindi maiksi naman ito eh. Iksihan mo pa para hindi katisuran. Ito nyo, hindi mahirap eh. Lahat ng pwede natin katisuran. Ano ba yung music mo? Ano man yan? Nabanggit kanina, kinakain mo, alisin mo na. Kung alam mo makakatisod, ganun din sa Isaiah 62, konting ano lang. Ganun din, sabi dyan, go to the gates, prepare ye the way of the people. Paulit-ulit, no? Alam mo, dadaan dyan, dadaan mga tao dyan, alisin mo yung mga makakatisod. Ito, stones, no? Ganun din. Ito na, New Testament na tayo. Pag New Testament, practical na eh. Kayo magbasa, ready, go. Dear Lord, and sing anything that the Spirit be not made. Pag may naisip ka, baka matisod siya, mga matisod sa mga Kristos. Pag natisod dyan, sino sisisihin? Basta hindi ako. Yung mga outsider, feeling nila, siyempre, yung ministry, yung church. Amen. Yung kalat naman pala dyan, nagkakalat siya, no? Nadamay pa yung iba. Pupulutin mo na lang. Ano ba, madalda, ano ba yung mga titisura ng iba? Ay, hindi mo pagmahal, ay, ano ba? Lahat na, isipin mo na. Basta pag naisip mo na pwede ma-offend, again, hindi tayo magsasambit sa ibang tao naman. Kaya ang hirap ang hirap tayo mga Kristiyano eh. Ang taas ng standards eh, sa sarili nilang baba. Nakakapagod, di ba? So, parang pag inisip mo yung ministry, maligtas yung tao, mapunta sa church,
Maturuan ng gusto, magturo ulit. Lahat ng katitisuran, alisin mo. Amen. Tapos na tayo. Balik sa Romans 14. Again, pagkain lang to dito eh. Okay, so pwede ba? Huwag na tayong magtisuran. Pwede ba yun? Nakuha nyo naman siguro, no? Huwag tayong walang pakialam. Pag may nakikita tayong katisuran, sa salita, damit, itsura, ano pa? Yan ang madalas eh. Forma, ano ba? Amoy. Lahat ng senses yan eh, no? Amoy, makita sa'yo. Ito pala, no? So, hindi, nabanggit na kanina yung mga babae na alam natin na yun nga, yung hindi lang yung simpleng maiksi, alam mo naman natitison talaga yung lalaki sa, kaya nga nasa rule yan eh. Normal sa lalaki, okay, ito na naman. Diba? Okay lang yan. Wala naman eh. Naintindihan niyo ba? Ito, okay na may mga bisyo ngayon, pero hindi ko nga alam pag wala na kayo dito. Nagpo-post kayo, tingnan nga natin. Ganyan, marami akong friends na makigulat ka, friend ko ba to? Kristyano, Baptist naman daw, pero ang ayos sa church, popost niya yung maayos ang damit sa church, ipopost niya rin yung hindi maayos sa beach. Ano nangyaring pag beach, okay na maiksi? Ano nangyari doon? Kaya dapat mahaba, para hindi kita, hindi dapat makita. Pero pag nag-beach na, okay lang. Ano sense nun? Walang sense yun. Pero actually, nang ginawa daw sa atin, no? Pag TV, nakita mo, pag beach, two-piece, okay lang yan. Yan ang uso, yan ang uso. Katangahan yun. Okay? Nasa beach, alam ka naman, why not? Ano ba? Naalala ko, kahit nung sabi natin, pinagpala ka ng Diyos at sa'yo naman niya, wala naman tayong pakialam na dyan. Nakakabili ka ng iced tea araw-araw. Ano? Milk tea. Kailangan mo bang i-post lagi? Minsan, okay, wala. Sa'yo naman yan eh. Pero kung alam mo naman yung mga friends mo, mga iba, gano'n, pag magkukwento. Kasi nga, yung funeral ng may mga doon, syempre, hindi nila i-filter yun. Kaya ako nakapansin ko eh. Kaya ka nag-testimony dyan, sana maalala yung namatay, hindi yung ba doon, merong dala, may political agenda ba, parang gano'n. Nakakatisod. Ngayon, so again, hindi madaling to, pero tema to sa Bible. So kung tayo magiging perfect, hindi perfect, tayo ay makakatulong, iwasan natin maging katisuran. Amen? Hindi ko naman alam na tisod yun eh. Alamin mo. Ano pwede mong malaman? Yung mga bata lang, di ba, minsan nakakatisod, nakakasa ng ingay. Di turuan. Pag tinuruan alam na dapat mo Kaso bata pa rin, sige lang. Yung ba, ginawa, kinulong yung mga bata, yung church, ganun. Ano natin ginagawa, turuan mo right and there. Tayo naman, di naman tayo sobrang, nag-aaral lang salita ng Diyos, ang ingay. Ganun din sa bahay, nasanay ka rin. Yung gusto mong, uy, anak mo, gulpin mo, Huwag naman ganun. Di ba, nag-aaway dahil sa anak-anak. So, anong title natin? Watch your step. Huwag kang makatisod, huwag ka ring matisod. Let's pray. Lord, maraming salamat sa mga salita, Panginoon, simpleng bagay, but I can attest to this, Lord, ang daming ganito. Bibigay sa mga pastoran, Panginoon, I pray. Malaman natin yung ganitong klase ng katotohanan sa buhay talaga bilang Kristiyano, daming katitisuran. Let us watch our step, maging matalino. Mag-abide, of course, sa inyong salita. Pag yung salita ay aming ilaw, malinaw, nakikita namin, Panginoon, yung aming dapat
daanan at hindi daanan. Ganun din naman, kami naman ang umiwas na makatisod. Pag alam namin, nakita namin na may natisod na dyan, may nadisgrasya, may natukso, may ano naman yan, maging sensitive enough kami, loving enough para tanggalin yun. Kahit pa minsan feeling namin mababaw, karapatan na namin, for example, gawin yung dapat namin gawin. Tawarin nyo lang kami pag minsan wala kang pakialam. Pero kami naman natitisod sa iba, Panginoon. So, gamitin nyo ang salita, Panginoon, para kami maging matalino. At spiritual, Panginoon, malapit sa inyo. Talino, wise, and everything strong, Panginoon. Let us not be weak. Palain nyo yung mga salita, Panginoon, mga talino nga po. Iwas nyo rin kami, Panginoon, sa mga katisuran na hindi pa namin kayang i-handle. At kung sakali naman, dyan talaga matalino kayo, matuto kami sa mga experiences sa namin tsaka sa ibang tao. Labo Lord, again kayo pong tumulong pa sa dahil din, Panginoon. Kita nyo lang yung kalagayan din nila. Salamat Lord, kasunod Lord ay tahimik na. Wala nang sakit, Panginoon. Sama niyo siya. Lalanin yung mga naiwan. Kaya magpala, Panginoon, sa bawat isa. Sa another week, ay magigod sa amin. In Jesus' name we pray. Amen.